mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una, digit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Suma sa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabay, kailan lamang ay ginugunitan natin ang tinatawag na Pentecost Sunday, ang linggo ng Pentecostes. Pentecost na sinasabing the descent of the Holy Spirit to the apostles, on the apostles. Ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostolis. Ang Pentecostes ay hango sa isang salitang Griego. A Greek word na ang ibig sabihin 50. Kaya Pentecost, 50. At Pentecostes sa Griego. Sapagkat naganap ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostolis, 50 araw matapos na muling nabuhay ang ating Panginoon. 50th day after the resurrection of the risen Lord, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya Pentecostes. Bakit may Pentecostes? Alam naman natin na nung nabubuhay pa si Jesus, nung siya ay nangangaral sa loob ng 3 taon, 3 years of preaching and teaching, nagtatag si Jesus ng isang simbahan. Nung minsan tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ba ang naririnig ninyo tungkol sa akin at kung sino ako? Marami ang nagsasabi, ikaw ay isang propeta, ikaw isang... Walang nagsabing si Jesus ay anak ng Diyos. Ngayon, bumalik sa kanyang 12 apostolis na binili niya na mangunguna doon sa kanyang mga alagad, 12 apostles, nawalan nga lang ng isa sapagkat nagiging taksil si Judas Iscariote. Ay ipinagbili niya si Jesus. Ipinagpalitan si Jesus ng 30 pilak kapalit ang buhay ng Panginoon. Kaya nagiging 11 na lang hanggang sa naipalit si Pablo, St. Paul the Apostle. So, ang nangyari noon, nagtatag si Jesus ng simbahan nang tinanong niya si Simon na higit na kilala sa pangalang Pedro. At ang sabi niya, ikaw Simon, ano sa palagay mo? Sino ako sa palagay mo? At ano ako sa palagay mo? At ang naging sagot ni Simon, ikaw ang Mesiyas, ang anak ng buhay na Diyos. You are the Son of the living God. The Messiah, the Son of the living God. Ang sugo ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus, ikaw, Simon, hindi nagmula sa pagkaniliyong utak ng tao o isip ng tao kung sino ako. Ibinigay sa iyo yan ng nasa kataas-taasan. Ikaw ngayon si Pedro, at sa itaas ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, ang aking simbahan, na kahit ang impyerno ay hindi makakalupig nito. Simon, you are Peter. You are Peter. The rock. So ang ibig sabihin ng Pedro, Pedras, rock, bato, isang matatag na bato.
You are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So ito ang isa sa mga dahilan. Itinatag ni Jesus ang simbahan. Ngunit alam ni Jesus na hindi siya magtatagal sa mundo. Iwanan niya ang kanyang mga apostolis. Iwanan niya ang kanyang simbahan. Malimit ngang sabihin ni Jesus sa kanyang mga apostolis sa tuwing sila ay maglalakad. May mga gawain ang sinasabi niyang papatayin ang anak ng Diyos, ngunit sa loob ng 3 araw, muli itong mabubuhay. Kaya nilayasan siya ng marami niyang mga taga-sunod dahil kung mamatay siya, hindi siya Diyos. At alam ni Jesus na sa kanyang pag-alis sa mundo, sa kanyang pag-alis sa sanlibutan, ay ang kanyang simbahan ay maiiwan niya sa mga taong marupok, mahina. At alam din naman natin na noong pasyon at kamatayan ni Jesus, nagtakbuhan ang kanyang 12 apostolis. Walang natitira. Magiging ang kanyang mga alagad natatakot. At nang siya ay inilibing matapos ang kanyang kamatayang nakapako sa krus, natatakot ang mga Hudyo, ay natatakot ang kanyang mga alagad sa kanyang mga apostoli, ay sa mga sa tinatawag na Sanhedrin, ang konsiho na nagpapatakbo ng Jerusalem. Natatakot sila, naduduwag sila. Kaya kailangan nila ang tumapang. At dito nga, pinangako ni Jesus na sa kanyang pag-alis, bagaw siya aalis sa mundo, isugo niya ang Espiritu Santo upang magiging tagapagtanggol at magbigay ng lakas at tapang sa kanyang mga apostolis. At ito ka ay naganap noong Pentecostes. Noong bumaba ang Espiritu Santo na parang umuugong na malakas na hangin at formang dila ng apoy na pumatong sa ulo ng mga apostolis, na nagiging dalan upang sila ay magiging matapang upang palaganapin ang ebanghelyo, dalhin sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga tao ang gospel, ang salita ng Diyos, ang magandang balita. At ito nga ang isang simbahan na naitibay sa pamumuno ng una nating Santo Papa, si Simon Pedro, St. Peter. Kaya nga sa ngayon hindi pinapayagan ng ating simbahan na may Papa o Pope na may pangalang Pope Pedro. Wala. Pablo, Juan, Benedicto, Francisco, Leo, kung anong-ano, ngunit walang Pedro. Bawal ang kukunin ang pangalan ni Pedro. Dito na pagpatibay ng Pentecostes ang simbahan. Alam ni Jesus na ang kanyang iiwanan ng kanyang simbahan, ang magpapatibay ng kanyang simbahan ay mga mahihinang mga tao. Actually, ang mga apostolis, ang mga ordinaryong mga mamamayan lamang na karamihan sa kanila ay nagmula sa Galilea, mga mandaragat, mga mamamalakaya, mga mangingisda. Walang mga pinag-aralan, hindi mga abogado, hindi mga mayayaman na mga estudyante katulad ng mga nagpapatakbo ngayon sa ating gobyerno. At magiging sa mga kaparehan natin ngayon, marami na nagmula sa mga pamilyang may mga kaya, mga may. Hindi katulad nung una nang pinili ni Jesus na ang nanguna si Pedro ay mga mangingisda, mga mamamalakaya. Kaya sabi noon ni Jesus, "Halika kayo, sumunod kayo sa akin at gawin ko kayong mangingisda ng tao. I make you fisher of men."
mga kagabay, ang Pentecostes.